Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1306, Tambangan. Tito, nasaan siya? Tanong ni Linfeng, nag-aalala. Dahil ikaw ay mabuti at buhay ka, bakit hindi mo siya hinanap? Ewan ko, ibinigay sa akin ito ni Tang Yuyu, ang mensaheng ito, pagkatapos niyang manatili ng ilang araw, pagkatapos ay umalis siya. Ako ang ama niya at hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Sabi ni Mr. Tang na bamantong hininga. May nangyari, tama. Sabi ni Linfeng na nakatingin sa tatay ni Tang Yuyu. Ikaw ay buhay, ngunit hindi siya pumunta sa Tiantay para hanapin siya. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Hindi mo siya inalagaan kahit nakasama mo siya sa ibang bansa. In love siya sa'yo, kaya bakit hindi mo siya pinananatili sa tabi mo? Tanong ni Mr. Tang. Naalala ni Linfeng ang araw na iyon sa dagat ng Huang, kung saan wala siyang pagpipilian kundi pilitin siya na sumakay sa bangka ng pirata. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Linfeng na ipaliwanag ang anuman. Ang sabi lang niya, Tito, nagkamali ako, sana masabi mo sa akin ang totoo tungkol kay Tang Yuyu. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng alam ko, gusto ko ring malaman ng higit pa. Sabi ng ama na humihingal. Linfeng, hindi nagsinungaling si tatay, umalis si ate nang walang sinasabi. Pero sabi niya babalik siya. Sabi ni Tang Yi, parang hindi talaga alam ng tatay niya ang nangyayari. Nagtataka si Linfeng kung ano ang nangyari sa kanya, ano ang nangyari pagkatapos ng insidente sa Huangxi. Nanatiling tahimik si Linfeng ng ilang segundo, tumanggo at sinabi. Tito, kung babalik siya, sabihin sa kanya na pumunta sa Tiantay sa lalawigan ng Bahwang para hanapin ako. Lalawigan ng Bahwang. Si Tang Rui ay hindi makapaniwala. Lumapit siya kay Linfeng at sinabi, Linfeng, dahil asawa ka ng kapatid ko, maaari mo ba akong dalhin sa lalawigan ng Bahwang? Ha? Nagulat si Linfeng, asawa ng kapatid na babae. Tang Rui. Sabi ni Tang Yi na walang imak. Napakawalang modo mo, sabi ng ama ni Tang Rui, ngunit ngumiti si Tang Rui at sinabi. Tatay, sinabi mo na gusto niya siya, itinanam pa niya ang mga binhing iyon para sa kanya. Siya talaga ang magiging asawa ni Tang Yuyu sa anumang kaso. Inilibot ng ama ni Tang Rui ang kanyang mga mata. Tatay, tingnan mo, napakabata pa niya pero mas malakas kaysa sa iyo. Hayaan mo akong pumunta sa ibang bansa kasama siya. Sabi ni Tang Rui, nagtatago sa likod ni Linfeng. Tumawa si Linfeng, ang batang iyon ay disente sa pakana. Halika dito. Galit na sigaw ng ama. Ayaw ni Tang Rui, sa halip pa sabi niya. Ikaw sabi mo, dapat maglakbay ang isang lalaki, kaya bakit ako mananatiling nakakulong sa Dragon Mountain? Sinabi mo rin kay Tang Yi na humanap ng asawa dito sa Dragon Mountain. Dahil sa pagkataon niya, hindi dapat ginagawa ng lalaki yon. Dapat akong pumunta sa ibang bansa, maging mas malakas, abutin ng mga ulap. Dapat akong maging bayani. Iba ang babae, hindi ako katulad ni Tang Yi. Galit na pagtatalo ni Tang Rui. Gayunpaman, ngumiti ng pilit si Linfeng. Tama si Tang Rui at may katulad na paniniwala si Linfeng, naisip niyang kailangan niyang pumunta sa ibang bansa at maging mas malakas, ngunit ayaw niyang sumama sa kanya sina Liu Fei at Zinie dahil hindi pa siya sapat. Masyado kang mahina. Hindi ka pa makakapag-abroad. Kahit sino ay madaling pumatay sa iyo. Kapag natalo mo na ako, hahayaan kitang mag-abroad. Galit na sabi ng ama. Ang mga kabataan ay pare-pareho. Maging si Mr. Tang ay naglakbay sa ibang bansa, ngunit ang mundo ay masyadong malaki at masyadong mapanganib. Brother. Sabi ni Tang Rui na nakatingin kay Linfeng, tila humihingi ng suporta. Nagkibit-balikat si Linfeng at naglabas ng singsing na ninakaw niya mula sa isang Zun cultivator na pinatay niya at ibinigay kay Tang Rui, na nagsasabing, maraming bagay sa loob ng singsing na ito. Mag-practice ka ng mga cultivation at talunin ang tatay mo, at kung gusto mong mag-abroad, pumunta ka sa Tiantay sa Bahwang Province para hanapin ako. Kinuha ni Tang Rui ang singsing at tumanggo, alam niyang hindi na siya makakasalungat sa kalooban ng kanyang ama. Sige, anong armas ang gusto mong gamitin? Tanong ni Linfeng. Mga halberds at sibat. Sagot ni Tang Rui. Inilabas ni Linfeng ang kanyang halberd, dahilan upang malaglag ang panga ni Tang Rui. Maging si Mr. Tang ay namangha. Iyon ay isang maalamat na banal na sandata. Nasira ko ang koneksyon na mayroon ako dito, para magamit mo ito ngayon. Sabi ni Linfeng, iniabot ang halberd na inayos niya sa Fortune City kay Tang Rui. Maraming salamat, brother. Sabi ni Tang Rui, namangha. Lumakad si Linfeng kay Tang Yi at ngumiti. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang iyong pangalan. Tumingin sa kanya si Tang Yi at sinabing, Tang Yi, nakangiting sabi ni Linfeng. Inilabas niya ang isa pang singsing na ninakaw niya mula sa isang cultivator ng Zun at ibinigay ito sa kanya. Sister, ayaw mo bang maging pinakamahusay na cultivator sa Dragon Mountain? Kunin mo, sabi ni Tang Rui. Kinuha ni Tang Yi ang singsing at sinabing, salamat. Tang Yi, kunin mo rin itong daos na damit na gawa sa balahibo. Sabi ni Linfeng, naglabas ng isa pang banal na sandata. Si Mr. Tang ay namangha. Hindi niya makita ang cultivation level ni Linfeng at hindi rin niya makita kung gaano kalakas ang mga banal na sandata. Tito, hindi na kita iistorbahin, alis na ako. Sabi ni Linfeng, maghintay. Sigaw ni Tang Yi. Naglabas siya ng singsing at ibinigay kay Linfeng. Kunin mo, magugustuhan mo. Marami akong ginawa sa kanila.
Sige. Sabi ni Linfang na nakangiti sa maningning na paraan. Alam na niya na naglalaman ito ng maraming mainit na unit. Paolo. Sabi ni Linfang, umalis kasama sina Yandi at Lanzhao. Tumingin ang Tang kay Linfang na may mga damdaming mahirap ilarawan. Pagkatapos umalis ni Linfang sa mga Tang, hindi siya agad umalis sa Dragon Mountain. Nauna siyang pumunta sa Imperial Palace ng Dragon Mountain. Gusto niyang suyuan ang ama ni Jun Moshi dahil nasa Dragon Mountain. Nag-alok si Linfang ng ilang balita tungkol kay Jun Moshi sa ama ni Jun Moshi, na labis na natuwa nang malaman na si Jun Moshi ay naging young master sa Celestial Palace of the Immortals. Medyo nalungkot siya, dahil umaasa siyang si Jun Moshi ang pumalit sa kanya. Hindi nagtagal si Linfang. Binigyan niya ng mga regalo ang ama ni Jun Moshi at umalis sa Dragon Mountain. Pagkatapos, lumipad siya sa direksyon ng lalawigan ng Bahwang. Tinawid ni Linfang si Ganyu, hindi niya kailangang maghiganti ng ganoon kabilis. Kahit na siya ay naging medyo malakas na, ang pagsira sa ilang maimpluwensyang grupo sa Ganyu ay hindi magiging ganoon kadali. Kailangan niyang bumalik sa Zuyu mamaya at pagkatapos, aalagaan niya ang kanyang mga kaaway. Nalutas na niya muli ang mga problema sa Zuyu, nalaman niyang buhay pa si Tang Yuyu, kaya medyo gamaan na ang loob ni Linfang. Makikita kayong muli, tiyak. Wala pa siyang balita mula kay Yun Feiyang. Tumilipad si Linfang gamit ang kanyang dambuhalang espada, tumatawid sa ilang bansa. Sa kalaunan, muli siyang nakarating sa isang pamilyar na lugar. Ang hilagang lalawigan ng Bahwang. Sa sandaling iyon, si Linfang ay naka-cross-leg sa kanyang espada. Si Yandi ay nakahiga ng walang pakialam. Sa sandaling iyon, kumalat ang mga tunog ng pagsabog sa hangin. Para bang ang espada ay dumating sa isang restricted area at huminto. Tumalon si Linfang pasulong. Kabom, isang napakalaking kamay ang bumaba mula sa langit patungo kay Linfang. May biglang umatake sa akin. Isip ni Linfang. Hindi niya akalain na may aatake agad sa kanyang pagbabalik. Mamatay. Sabi ni Linfang. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan, patungo sa napakalaking kamay. Slash. Nawasak ang sword chi at ang dambuhalang kamay ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Boom boom. Ang mga ulap ng demonyo ay sumalakay sa kalangitan at nabangga ang dambuhalang kamay. Marahas na nanginginig si Linfang, tila kumukulo ang kanyang dugo. May sugat pa sa dibdib niya. Mayroong 3 tao na nagtatago sa itaas ng mga ulap, sila ay mukhang medyo sanguinary. Ibigay mo ang iyong mga singsing at armas at ililigtas namin ang iyong buhay, walang kwentang aso. Malamig na sabi ng leader ng grupo. At saka, Linfang, habarin mo din ang lahat ng iyong damit. Sabi ng isa pa sa kanila. Malamig na sinabi ni Linfang. Paano mo nalaman na ang pangalan ko ay Linfang? Ang mga taong iyon ay naghihintay sa kanya at sila ay napakalakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1307, Sanguinary Battle. Ikaw ang unang Tian level na disipulo ng Tiantai, kilala ka ng lahat. Ngayon, tumigil ka na sa pagsasalita at iabot mo ang iyong mga singsing, walang kwentang aso. Mabangis na sabi ng taong iyon. Naintriga si Linfang. Kahit na ang mga taong iyon ay tila malakas, sila ay tila hindi masyadong alam. Siya lang ba ang unang Tian level na disipulo ng Tiantai? Sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ni Linfang. Tumigil ka nga sa pagsasalita kung hindi papatayin ka namin. Ang tumawag sa kanya na Linfang pagkatapos ay tumalon patungo sa kanya at isang dambuhalang sanguinary na kamay ang bumaba mula sa langit. Labas. Inilabas ni Linfang ang kanyang TNG sword. Halatang hindi lang singsing at damit ang gusto nila, excuse lang. Place rate. Ginamit ni Linfang ang kanyang Desolate Shana attack at naghiwa ng malaking butas sa paparating na pag-atake. Hindi ka mahina, batang lalaki, ngunit naglakas loob kang salakayin ng 3 hindi ka panipaniwalang mamamatay tao mula sa hilagang bahagi ng Bahwang, kaya mamamatay ka. Sabi nung taong yun. Nakakatakot ang kanyang blood abstruse energy. Nagawa niyang sirain ang sword energies, nalampasan niya ang ika-5 layer ng Zunchi, at naunawaan niya ang 5 iba't ibang uri ng abstruse energies, tulad ni Linfang. At saka, ang 2 cultivator sa tabi niya ay mukhang hindi gaanong mahina kaysa sa pinuno. Si Yandi sa halip ay mukhang excited. Sa kanyang opinyon, si Linfang ay nag-aaral pa rin at upang maging mas malakas, kailangan niyang labanan ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Nirvana Sanya Destruction. Sabi ni Linfang, na pinagsasama ang 3 iba't ibang uri ng abstruse energies sa kanyang sword technique. Inapi ng kanyang atake ang dambuhalang sanguinary hand na may butas na. Kasabay nito, sinubukan niyang lumipad palayo. Sa tingin mo makakatakas ka. Dumadagandong dugo karagatan. Sigaw ng tao. Sa isang iglap, si Linfang ay napalibutan ng napakaraming blood chi. Desolation na pagsabog. Sinalakay ng TNG sword ni Linfang ang sanguinary na chi, dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Kasabay nito, naglabas siya ng ilang malademonyong chi na pumutok sa kalangitan. Sa kanyang mga demonyong enerhiya, si Linfang ay walang lakas ng ika-9 na layer ng Tian Chi, ngunit ang pangalawang layer ng Zun Chi. Celestial na teritoryo ng demonyo. Sabi ni Linfang, naging itim ang langit habang umuulan ng demonyo sa lupa at langit. Haha, nagsasanay ka rin ng demonic cultivation. Interesting, makapangyarihan ng demon skills mo, yayaman ako pagkatapos kitang talunin. Sabi ng mga kalaban, sabay tawa ng malakas. Pagkatapos, lumitaw ang isang sanguinary na kamay sa harap ni Linfang.
Upang magmukhang madyugo at nakakatakot, ang cultivator na gumagamit nito ay tiyak na nakapatay ng milyon-milyong tao. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang butcher. Sabi ng kalaban. Halos hindi nadamaloy ang dugo ni Lin Feng, ang kanyang dalisay na chi ay tila natutunaw, ang sanguine abstruse energies ng kalaban ay nagsisimula ng makaimpluwensya sa kanyang dugo. Pagsabog ng dugo, galit na sigaw ng kalaban. Pakiramdam ni Lin Feng ay parang isang sausage sa apoy, ang kanyang mukha ay sobrang pula sa ilalim ng presyon. Kailangang eye level ng mga cultivator ang kanilang abstruse energies upang magamit ang mga ito sa kanilang buong potensyal. Umalis ka, sigaw ni Lin Feng. Sa loob ng Celestial Demonic Territory, lumitaw ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo at biglang nawala si Lin Feng. Labas. Sigaw ng kalaban na galit na binomba ang espasyo ng mga suntok. Alam niyang gumagamit si Lin Feng ng sandata para magtago. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng habang naglalabas siya ng higit pang demonyong layunin na naglalaman ng sword chi. Muling lumitaw si Lin Feng na may walang katapusang sword chi na tumagos sa katawan ng kanyang kaaway. Art. Namutla ang mukha ng taong iyon habang umaagos ang dugo, ngunit habang sumisigaw sa sakit, muli siyang nagpakawala ng isang sanguinary hand attack. Supa sa dugo. Sigaw ni Lin Feng habang inilalabas niya ang kanyang sumpang setro. Mabilis niyang isinumpa ang dugo ng kalaban at ang huli ay nagbigay ng nakakakilabot na tili. Muli siyang nawala at muling lumitaw 10 metro ang layo. Gumagamit siya ng walang katulad na banal na sandata para gawin iyon, ang siya na nawalang laman na balabal sa kalawakan. Ubo. Gayunpaman, nasugatan si Lin Feng, umubo pa siya ng dugo. Ngunit gayunpaman, mukhang determinado pa rin siya habang nakaharap sa kanyang kaaway. Nakapalibot sa espasyo ang nakakatakot na lakas ng pagmumura. Gamit ang walang katulad na banal na sandata, ang dugo ng kanyang kalaban ay talagang naninira. Tulungan mo ako. Galit na sigaw ng cultivator. Sinubukan niyang makaalis sa lugar ng demonyo, gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Lin Feng. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique at mabilis na naabutan siya. Magulong makadiyos na sumpa. Inalagalog niya ang kanyang setro at ang puso ng kalaban ay nagsimulang kumaagnas. Mabilis siyang nawalan ng determinasyon, ang gulo ng iniisip niya. Masyadong malakas ang mga lakas ng pagmumura. Boom boom. May umaatake sa lugar ng demonyo mula sa itaas. Gusto nilang tulungan ang kanilang kaibigan, gayunpaman, hindi rin sila bibigyan ni Lin Feng ng anumang pagkakataon. Tumalon siya pasulong at umatake gamit ang kanyang T-sword. Ang kanyang kalaban ay 2 beses nang mas mabilis na naaagnas dahil sa lakas ng pagsumpa, kaya hindi masyadong nag-aalala si Lin Feng sa kanya. Ang TNG sword ay kumalat sa kalangitan at ang kanyang dugo ay biglang sumabog palabas. Patay na siya. Kabom. Sa wakas ay nawasak ang lugar ng demonyo. Si Lin Feng ay muling nakita ng kanyang mga kaaway, gayunpaman, isa sa kanila ay patay na. Isang cultivator ng ika-5 layer ng Zun Chi ang pinatay ng isang cultivator sa ika-9 na layer ng Tianchi. Siya lang ba talaga ang unang cultivator mula sa Tiantai? Nagtataka ang pinuno, natulala. Ang mga taong iyon ay nagnanakaw mula sa mga tao sa buong buhay nila at palagi nilang pinipili ang mga mahihinang biktima. Ilang sandali pa, may humiling sa kanila na patayin si Lin Feng. Nang malaman nila na ang biktima ay nakalusot lamang sa Tianchi layer at napakayaman, nag-alinlangan sila. Posible ba ang ganoong bagay? Ngunit, nang sabihin sa kanila ng nag-atas sa kanila ng gawain na ito ay si Lin Feng, ang unang antas na disipulo ng Tiantai mula sa Tiantai, agad nilang naunawaan kung bakit siya magiging napakayaman. Talagang normal na maghanap ng mga mersenaryo para pumatay sa mga ganitong tao dahil ang politika sa likod ng paggawa nito mismo. Sa kasamaang palad, ang mga mersenaryong iyon ay hindi gaanong kilala ang labas ng mundo. Hindi nila alam na pinatay na ni Lin Feng ang mga cultivator ng Zun, kung hindi sila papayag na gawin ito. Paano niya nagawa? Nagtataka ang 2 pang cultivator. Itinago na ni Lin Feng ang kanyang sumpang scepter dahil hindi niya maipakita sa iba na isa rin siyang black mage. May isang bulubundukin sa di kalayuan kung saan nakatayo ang 2 silhouette. Nasa harapan nila ang isang binata na ang mga mata ay nakakasilaw at ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin ng marilag. Tila nakakakita siya sa mga walang laman na espasyo, walang laman na mga mata sa kalawakan. Sa likod niya ay isang matandang lalaki. Kahit na siya ay kalmado na nakatayo doon, siya ay isang pambihirang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi. Walang silbing basura, sabi ng binata. Iyang master, sa hilagang bahagi ng Bahwang, wala kaming gaanong tao. Hindi bababasa, hindi sila maaaring maging kasing lakas ng ilang mga cultivator mula sa mga maimpluwensyang grupo ng imperial. Sa kabutihang palad, mayroong cultivator ng ika-6 na layer ng Zun Chi. Kung aatake siya, mapipilitan si Lin Feng na gamitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Ang matanda ay mayroon ding walang laman na pangitain sa kalawakan at madaling makita kung ano ang nangyayari. Ang layunin ko ay gamitin sa kanya ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Sabi ng binata. Tumingin siya sa matanda at sinabi. Naniniwala ako na hindi niya ito magagamit ayon sa gusto niya. Medyo nag-isip ang matanda bago sinabi. Ibig mong sabihin. Alam ng lahat na 3 beses nang ginamit ni Lin Feng ang espada ni Emperor Wu Tianjian, sa tuwing gagamitin niya ito, nasa critical siyang sitwasyon. Sa iba pang mahihirap na sitwasyon, madalas siyang humingi ng tulong sa malalakas na cultivator mula sa Janj.
Kung magagamit niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian ayon sa gusto niya, bakit niya ito gagamitin bilang huling paraan sa lahat ng oras? Kahit na ayaw niyang gamitin ito ng walang pag-iingat at nais niyang gamitin lamang ito kapag nakaharap niya ang mas malalakas na cultivator, bakit pa siya hihingi ng tulong sa malalakas na cultivator mula kay Janj? Sabi ng binata, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1308, Condensing Abstruse Energies. Hindi alam ni Lin Feng na ginagamit ng mga taong iyon ang kanilang walang laman na space vision para pagmasdan siya mula sa malayo. Ang mga maimpluwensyang grupo ng imperial ay may iba't ibang paraan upang pangasiwaan ang mga bagay at ang walang laman na paningin sa kalawakan ay hindi isang bagay na binabantayan niya. Sasalakayin mo siya ng direkta at gagamitin ko ang aking makajos na kamalayan para salakayin ang kanyang makajos na kamalayan. Sabi ng pinuno sa isa. Sila ay mga mersenaryo, kaya sila ay mapagbantay at malakas, pinatay na ni Lin Feng ang kanilang kaibigan, kaya hindi nila ito maaaring maliitin. Sige. Tumanggo naman yung isa, kumukulo yung dugo niya. Napakabilis, isang bagyo ang bumagsak sa kanyang katawan at pinalibutan siya. Iyon ay isang espiritu ng hangin na naging isang espiritu ng dugo na may kakayahang maging isang bagyo na puno ng lakas ng hangin na hindi maalis-alis. Iyon lang ang tanging paliwanag. Naisip ni Lin Feng. Slash. Ang nakakatakot na unos ay lumipat patungo kay Lin Feng, winawasak ang lahat ng nasa daan nito. Naglabas din si Lin Feng ng Wind Abstruse Energies at ginamit ang kanyang agility technique. Nagpakawala siya ng ilang pag-atake ng espada upang makaabala sa hangin, ngunit napakabilis ng bagyo. Pinahina nito ang lakas ng espada bago tuluyang sirain ang mga ito. Mamatay. Sigaw ng isa pang malakas na counter. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at inatake ang sariling makajos na kamalayan ni Lin Feng. Pareho silang malakas mag-isa, hindi banggitin kapag pinagsama nila ang kanilang mga pag-atake. Si Lin Feng ay itinutulak pabalik. Tama siya, ang isa sa kanila ay nakalusot sa ika-4 na layer ng Zunchi at nakontrol ang 3 iba't ibang uri ng lakas para atakihin siya. Kung hindi dahil sa paggamit niya ng 2 banal na sandata, hindi niya napatay ang isa pa noon. Makajos na kamalayan na palasyo. Si Lin Feng, mabilis na tinatakan ang kanilang makajos na kamalayan sa kanyang makajos na kamalayan na palasyo. Ang ibang makajos na kamalayan ay sumalakay sa kanyang makajos na kamalayan na palasyo at tila ito ay sisabog anumang oras. Ang kaluluwa ni Lin Feng ay nanginginig ng gusto. Kasabay nito, isa pang bagyo ang itinapon kay Lin Feng. Mamamatay ako kapag patuloy nila akong inaatake ng ganito. Isip ni Lin Feng. Hindi niya kayang sirain ang bagyo, at hindi siya makatakas. Masyadong malakas ang mga pag-atake ng bagyo, kaya kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili palagi. Ang makajos na pag-atake ng kamalayan ay nakakatakot din. Kung siya ay masyadong pabaya, siya ay agad na mamatay mula dito. Ang mga bastos na ito. Isip ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakatakot na enerhiya sa itaas niya. Isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa mga ulap, ang mapang-ipang mga enerhiyang ibinubuga nito ay sumasakal kay Lin Feng. Cloud Abstruse Energies, hindi mahahawakan at mapanira. Mamatay. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang espada upang hiwain ang mga ulap, gayunpaman, patuloy na bumababa mula sa langit ang hindi nasasalat na kamay ng ulap, na inaapi ang katawan ni Lin Feng. Ang mga pagsabog ay tumunog at si Lin Feng ay umubo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Ang cultivator na iyon ay nakalusot sa 6 na layer ng Zunchi at ang kanyang Cloud Abstruse Energy ay nasa level 5. Kung ito ay mas malakas, si Lin Feng ay namatay na. Si Lin Feng ay itinulak pababa ng 10 metro, ngunit ang kanyang dugo ay galit na galit. Naglabas siya ng Vitality Abstruse Energies para makabawi. Kung hindi ko maputol ang mga ulap na may 3 uri ng Abstruse Energies, marahil kailangan kong gumamit ng 4. Isip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglayo habang pinoprotektahan ang sarili sa kanyang makajos na kamalayan na palasyo. Ang kanyang mga kaaway ay hindi nais na bigyan siya ng anumang oras upang magpahinga. Mas mabilis sila kaysa kay Lin Feng, maswerte si Lin Feng na nag-practice siya ng Xiaoyao Agility Technique at kaya niya itong pagsamahin kasama ang Empty Space Agility Technique at Wind Abstruse Energies. Ang aking espiritu ay isang madilim na uri ng espiritu, mas malakas ako sa kadiliman. Isip ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay naging itim at lamig ng yelo. Si Lin Feng ay nakatuon sa hangin, ang espasyo sa paligid niya ay tila tumahimik kahit na siya ay nasa gitna pa rin ng lahat ng magulong enerhiyang iyon. Ang hangin, bukod sa bilis, ay matalas, mapanira at maaaring bumalot sa mga bagay. Isip ni Lin Feng, pinag-aaralan ng bagyo. Kahit anong sword technique ang gamitin ko, hindi ko maputol ang hangin dahil sinisipsip nito ang lakas ng sword ko. Isip ni Lin Feng. Kabo, ang hindi nasasalat na kamay ng ulap ay muling lumitaw sa kalangitan at inatake si Lin Feng, na nagpaubo sa kanya ng mas maraming dugo. Muling itinulak pabalik ang kanyang katawan. Pagkatapos ay naglabas siya ng mas maraming Vitality Abstruse Energies upang mabawi. Mahalagang tandaan na dahil patuloy siyang umuurong, ang pag-atake ay hindi makakagawa ng pinakamalaking pinsala. Kung hindi, siya ay isang madugong pulp na. Ang mga mata ni Lin Feng ay mukhang matalas, malamig, nakakatakot. Hawak-hawak niya ang kanyang Tianji sword gamit ang kanyang 2 kamay at naglalabas ito ng matatalim at sumisipol na tunog.
Nirvana Sanya Destruction, kulog, walang laman na espasyo at desolate abstruse energies, ngunit maaari ko ring isama ang wind abstruse energies dito. Ang TNG sword ay kumikinang na may pagbubuhos ng 4 na uri ng abstruse energies. Ang espada ay mayroon ng ilang mga kaluluwa. Hangin, kulog, walang laman na espasyo, at mapanglo na enerhiya. Sa makatuwid, ang pagsasama-sama ng mga ito ay medyo mas madali. // Muling pinalibutan ng nakakatakot na hangin si Linfeng, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nakatakas si Linfeng. Ang kanyang itim na mga mata ay nagmukha siyang baliw habang itinutok ang kanyang TNG sword patungo sa bagyo. Ang mismong espada ay naging bagyo na rin. Gotcha! Pinunit ng bagyo ang mga damit ni Linfeng at inilantad ang kanyang balui. Nakikita ni Linfeng ang lahat gamit ang kanyang itim na mga mata, kahit na nasa loob ng bagyo. Pierce. Sabi ni Linfeng. Ang kanyang TNG sword ay naging isang sinag ng liwanag nang tumagos ito sa bagyo, na nag-iwan ng butas sa likuran nito. Isang nakakakilabot na sigaw. Ang hangin ay itinulak sa malayo at ang mga bagay ay mabilis na tumahimik. Tumulo ang dugo mula sa langit at muling lumitaw ang katawan ng cultivator. Mula ulo hanggang paa, siya ay malubhang nasugatan. Mamatay. Galit na sigaw ng cultivator. Ang isa pang kamay ng ulap ay bumaba mula sa langit at sinubukang apihin si Linfeng. Hindi napigilan ni Linfeng ang pag-atake kaya nawala siya sa kinaroroonan niya at nagpakita sa harap ng isa pang cultivator, ang isa na nasugatan ng husto. Ginamit niya ang kanyang espada at nilaslas mula balikat hanggang paa. Isa pang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi ang napatay. Phew! Huminga ng malalim ang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi, ngunit mukhang masama pa rin ang tingin niya. Nawalan siya ng 2 kaibigan. Tumingon si Linfeng, ang kanyang itim na mga mata ay nakatitig sa kaluluwa ng isa pang cultivator. Bumalik. Ang cultivator na iyon ay inalis ang kanyang makajos na kamalayan mula sa ikatlong mata ni Linfeng bago sinabing, "Magkikita tayong muli, balang araw." Pagkatapos ay nawala siya sa ulap. Ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi ay talagang tumakas mula sa isang Tian level cultivator. Kalokohan. Sabi ni Yandy habang lumapag sa tabi ni Linfeng. Hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya, masyado lang siyang nag-iingat. Masaya si Linfeng na nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili. Bukod pa rito, alam ni Linfeng na kapag mas mataas ang antas ng cultivation ng isang tao, mas malamang na maabot ang kanilang mga limitasyon at maaaring hindi na sila muling mag-level up. Kaya, sa susunod na pagkikita nila, maaaring nasa ika-6 na Zunchi layer ang lalaking iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1309, Kaguluhan sa Bahwang. Baka may nagpadala sa kanila. Mukhang hindi nila ako kinasusuklaman, kaya naramdaman niyang hindi niya kailangang mamatay dahil sa akin. Sabi ni Linfeng. Kahit na alam ng mga kalaban na ang kanyang pangalan ay Linfeng, mukhang hindi na nila alam ang higit. Ang iyong mga pag-atake na pinagsasama ang ilang uri ng mga abstruse na enerhiya ay hindi masama, ngunit ang iyong mga pagsasanib ay hindi perpekto. Kung hindi, sa 4 na uri ng mga abstruse energies at sa iyong swordsmanship, madali mong masisira ang mga taong iyon. Ang pagsasanib ng 4 na uri ng level 2 abstruse energies ay mas malakas kaysa sa isang level 5 wind abstruse energy. Paliwanag ni Yandy, at saka, huwag kang masyadong makontento. Sa kanilang antas, ang mga taong iyon ay medyo mahina. May mga tunay na henyo na nakalusot hanggang sa ika-5 layer ng Zunchi at ang kanilang mga abstruse na enerhiya ay nasa antas na 7 o 8. Kapag nakatagpo ka ng ganyang mga cultivator, tiyak na papatayin ka nila. Sige. Tumanggo si Linfeng. Palaging sinasamantala ni Yandy ang mga pagkakataon para punahin si Linfeng, ngunit alam ni Linfeng na tama siya. Si Yandy ay nakakita ng sapat na mga henyo sa kanyang buhay upang magbigay ng payo kay Linfeng. Alam na ni Linfeng na hindi perpekto ang kanyang abstruse energy fusions, pero ano pa ang magagawa niya bukod sa pagsasanay? Hindi naging madali ang pagkakaroon ng abstruse energies na pinagsama-sama. Bukod sa pag-aaral ng mga espesyal na spell na nangangailangan ng paggamit ng abstruse energies, na ayaw na niyang gawin dahil napagpasyahan niyang tahakin ang sarili niyang landas at umasa sa sarili upang maunawaan ang mga espada, wala siyang magagawa. Terena, isang dambuhalang espada ang muling lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfeng at Yandy bago sila gumapang sa kalangitan. Pagkaalis nila ay mukhang galit na galit ang binata sa tuktok ng bundok. Yung mga basura. Hindi nila kayang pumatay ng isang cultivator ng layer ng TNG. Sabi ni Chi Tianshu. Hehe, kahit na hindi ito gumana sa pagkakataong ito, sa pagpupulong ng mga emperador, magkakaroon ka ng pagkakataong patayin siya, young master. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, nakangiti. Sina Chi Tianshu at Hao Qinglin ay mga henyo ng kanilang henerasyon, mas malakas sila kaysa sa karamihan ng mga cultivator ng Zun. Maliban na lang kung kaharap niya ang isang grupo ng napakalakas na cultivator, tulad ng mga mula kay Janj, hindi siya mag-aalala. Tingnan natin, sa anumang kaso, dapat mamatay si Linfeng. Sabi ni Chi Tianshu, na puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Kinasusuklaman ng Chi clan si Linfeng sa maraming dahilan, kabilang doon ang 3 cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi na namatay na sinusubukang patayin siya. Alam na ng lahat na ang Chi clan ay mayroon lamang 12 cultivator sa tuktok ng Zunchi layer na natitira.
Yaong 3 peak Zunchi Cultivator, 2 sky-absorbing picture scrolls, isang banal na sandata, si Qi Tiansheng ay namatay, si Qi Zhaozhao ay nakidnap. Kailangan nilang makipag-ayos kay Lin Feng, anuman ang halaga. Tara na, abi ni Qi Tianshu sa isa pang cultivator. Hindi nila susundan si Lin Feng. Ang hilagang bahagi ng Bahwang ay teritoryo ng Tiantai, at hindi ito eksaktong kalmadong oras. May mga labanan sa lahat ng dako, maging sa loob ng Tianjing City. Sa wakas, lumapag si Lin Feng sa hagdanan patungo sa Tiantai. Maraming tao ang sumalubong sa kanya pagdating niya. Bumalik ka na. Sabi ni Lin Ruotian na nakangiti kay Lin Feng. Nasa ikawalong pangkat na sila ngayon ng mga hakbang at hindi na ganoon kahirap. Paano ka nasugatan? Naramdaman ni Lin Feng na nasaktan si Lin Ruotian. Lin Feng, marahil ay hindi mo pa rin alam kung ano ang nagbago mula nang umalis ka sa Bahwang. Nakangiting sabi ni Lin Ruotian. Inatake ako ng mga tao ng Tianlong Divine Castle. Ako at ang aming mga kapwa-disipulo ay lalabas, ngunit ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay naghihintay sa amin. Hehe, ngunit pinatay namin ang isang grupo na nga ito. Sabi ni Mengba, pababa ng hagdan patungo sa kanila. Tianlong Divine Castle. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng malamig na ilaw. Anong nangyari simula nung umalis ako? Tanong ni Lin Feng. Maraming malalaking bagay ang nangyari. Nagsimulang lumaban ang mga emperador pagkabalik nila mula sa isang mas maliit na bansa, ang Qi Clan at ang Sikong Clan ay nagsanib kamay upang labanan ang Wen Clan. Marami sa kanilang mga alagad ang namatay sa mga labanang iyon. Sa brutal na bahagi ng Bahwang, ang bundok ng mga bulaklak at prutas, ang isla ng mga Thunderbird at mangsinalakay ng Niu Mountain ang Bestial Imperial Palace. Sa sanguinary na bahagi ng Bahwang, ang mahiwagang Abyss of Sufferance at ang Devamara Palace ay nagsimula ring makipaglaban, ngunit ang kanilang mga alagad ay lumalaban sa lahat ng oras. Sa celestial na bahagi ng Bahwang, ang Celestial Thunder Temple ay tumataas at tila wala nang makakapigil sa kanila. Maaari pa nilang lipulin ang langit ng palasyo ng Desir at ang simbahan ng pagnanasa. At patuloy kaming nakikipaglaban sa Tianlong Divine Castle at sa Sunset Pavilion. Paliwanag ni Mingba, mukhang excited siya, parang nag-enjoy sa kaguluhan. Siyempre, mayroong isang makatwirang paliwanag para sa lahat ng mga bagay na ito, ang pagpupulong ng mga emperador, na nangyayari bawat 100 taon, ay makaka-impluwensya sa buong lalawigan. Matagal nang hindi umiral ang Tiantai, ngunit mas maraming mga disipulo ang kukunin, para lamang sa pagpupulong ng mga emperador. Sabi ni Lin Ruotian. Narinig na ni Lin Feng si Mo Chen na nag-usap tungkol sa pagpupulong ng mga emperador noon, ngunit hindi niya alam kung ano ang eksaktong iyon. Alam mo ba kung ano ang pagpupulong ng mga emperador? Tanong ni Lin Feng kina Lin Ruotian at Mengba. Wala akong masyadong alam. Bukod kay Bahwang, sasali rin si Jiuyu. Sa kabuuan, maraming iba't ibang maimpluwensyang grupo ng imperial at ilang mas maliliit na grupo ang dadalo. Nagsisimula ng bumangon ng ilang tao para sa okasyon. Maging sa Tiantai, ang ilan sa ating mahiwagang mga disipulo ay naglalakbay at gumagawa ng magagandang bagay. Sabi ni Lin Ruotian. Noong nakaraang pagkakataon, nanalo sila laban sa malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle salamat sa isang kapwa-disipulo na talagang isang direktang disipulo. Nakapasok pa lang siya sa pangalawang layer ng Zunchi, ngunit sapat na ang kanyang lakas upang patayin ang mga cultivator ng ika-4 at ika-5 layer ng Zunchi. Nakakagulat, sasali din si Jiuyu. Isip ni Lin Feng. Ang pagpupulong ng mga emperador ay malamang na magiging mas komplikado kaysa sa naisip niya, lalo na kung isasaalang-alang ang lahat ng nangyayari na sa Bahwang. Siya nga pala, si Lin Feng, ipinagkanulo ni Yang Zan si Tiantai at sumama sa Tianlong Divine Castle kasama ang kanyang kapatid na si Yang Ziye. Ang Yang Clan ay lilipat sa kanlurang bahagi ng Bahwang sa lalong madaling panahon. Ang aming mga guro at kapwa-disipulo ay walang oras upang bigyang pansin sila, ngunit kami at ang ilang mga kapwa-disipulo na pupunta sa pagbisita sa Yang Clan at aalagaan sila. Gusto mo bang sumama? Taglay ni Lin Feng ang espada ni Emperor Wu Tianjian, kaya madali niyang mapatay ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Sila ay gumagalaw, kaya ito ay dapat na isang bitag. Katwiran ni Lin Feng. Ang Yang Clan ay hindi ganoon katanga. Siyempre alam naman natin yun. The Yang Clan moving there is a provocation, hinahamon nila tayo dahil akala nila madali nila tayong mapatay. Sabi ni Lin Ruotian. Sinong pupunta? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya masabi sa kanila na hindi niya magagamit ang espada ni Emperor Wu Tianjian kung kailan niya gusto, at ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi o mas mataas ay medyo malakas para sa kanya. Ang ating pangalawang kapwa-disipulo ay nagsasanay ng kultibasyon sa mga araw na ito, kaya darating si Rooexi at 2 pang direktang disipulo, pati na rin ang ilang kapwa-disipulo ng Zunchi layer. Sagot ni Lin Ruotian. Naisip ni Lin Feng na hindi iyon masamang grupo, ngunit nag-aalala siya na ang Tianlong Divine Castle ay magpapadala ng mga cultivators sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1310, Kalamidad ng Tiantai. Lin Ruotian, sabihin kay Rooexi na tuso ang mga tao ng Tianlong Divine Castle, napatunayan nila ito sa tuwing kalabanan ko sila. Sabi ni Lin Feng, malamang na matagal nang nagpaplano ang Tianlong Divine Castle laban sa Tiantai, kaya kailangang maging mapagbantay si Tiantai. Lin Feng, balak mo bang sumama o hindi? Tanong ni Lin Ruotian.
Kailangan kong magsanay ng paglilinang ng ilang araw, kaya hindi ako makakapunta. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi niya masyadong naipaliwanag ang sarili niya. Dahil hindi niya magagamit ang espada ni Emperor Wu Tianjian, wala siyang magagawa doon. Sige. Tumanggo si Lin Ruotian. Pagkatapos ay umakyat si Lin Feng sa hagdan at nakarating sa Tiantai. Agad, naramdaman ni Lin Feng ang isang malakas na celestial chi. Si Meng Qing ay nakaupo sa pangunahing kalsada, mukhang isang diyosa. Nagsasanay pa rin siya ng cultivation. Tumiti si Lin Feng. Si Meng Qing ay nagsasanay sa paglilinang sa tila mahabang panahon. Malamang na malapit na siyang makapasok sa layer ng Zun Qing ngayon. Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad, ayaw niyang abalahin si Meng Qing. Sa lakas ng layer ng Zun Qi, malamang nabanta ni Meng Qing ang ilang mid-range na Zun cultivator. Dumating si Lin Feng sa harap ng ambon. Noong nakaraan, hindi niya ito nakikita. Pagkatapos, tumawid si Lin Feng sa ambon. Pinili ni Yan Di na humiga, walang pakialam. Matapos tumawid sa ambon, nakakita si Lin Feng ng silhouette, ang sarili niyang silhouette. Gayunpaman, mas malakas siya sa pagkakataong ito, mas naiintindihan niya kung paano kontrolin ang puwersa. Ngunit si Lin Feng ay hindi na si Lin Feng dati. Nagpatuloy siya sa paglalakad at dumaan sa harapan niya. Pinilit siya ng puwersa, ngunit ganoon din ang ginawa ng sarili niya. Bahagyang nanginginig ang lupa at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Lumakad siya pasulong at isang puwersa, 10 beses na mas malakas kaysa sa puwersa ni Lin Feng, ang bumagsak sa kanya. Sirain. Inatake ito ni Lin Feng gamit ang kanyang sword chi. Ang kanyang mga pag-atake ng espada ay naglalaman na ngayon ng ilang uri ng mga abstruse energies. Ang kanyang refleksyon ay umatake din, ngunit agad na winasak ni Lin Feng ang pag-ataking iyon. Agad na kumalat ang ambon. Nagpay siya. Kung gagamit ako ng purong lakas, hindi ako mananalo laban sa sarili ko na ang mga pag-atake ay 10 beses na mas malakas, ngunit gamit ang mga abstruse na enerhiya, madali akong nagtagumpay. Bulong ni Lin Feng. Sa kanyang harapan, ang kalsada at ang mga gusali ay naging mas naiiba, ngunit nanatiling medyo malabo. Muling lumitaw ang ambon at naghihintay sa kanya ang isa pang Lin Feng. Ano ang nangyayari? Minsan na niyang natalo ang sarili niya, kaya bakit lumitaw ang isa pang Lin Feng? Boom! Agad na naglabas ng enerhiya si Lin Feng at inatake ang kanyang sarili gamit ang sword chi. Kaboom! Umatake din ang kanyang kopya at yumanig ang lupa. Naramdaman ni Lin Feng na lalong kumukulo ang kanyang dugo kaya sa pagkakataong ito, nakahakbang na siya at halos maubo na siya ng dugo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at pinagmasdan ang puwersa mula sa earth at langit. Kaya ko ba yan? Isip ni Lin Feng. Saan lang nanggaling ang puwersang iyon? Isang sandali bago, ang puwersa ng kanyang sariling-sarili ay nalampasan ng 10 beses ang kanyang sarili, ang isang ito ngayon ay 100 beses na. Kung maaari akong humiram ng 100 beses na mas lakas kaysa sa mayroon ako ngayon, hindi ko na kailangan ng mga kasanayan o diskarte, maaari kong patayin ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zun Qi na parang mga ordinaryong tao. Isip ni Lin Feng. Nang i-condense niya ang 2 uri ng abstruse energies, humigit kumulang 5 beses na mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Na may 3 uri ng abstruse energies, isa pang 5 beses. Sa teorya, maaari niyang paramihin ang kanyang lakas ng hanggang 25, ngunit iyon ay lubhang komplikado upang mapagtanto. Mahirap ng pagsamasamahin ng maayos ang 2 uri ng abstruse energies, kaya sa totoo lang, maaari niyang i-multiply ang lakas ng kanyang mga atake sa 20 o higit pa. Kung nagawa niyang i-condense ng maayos ang 4 na uri ng abstruse energies, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay maaaring dumami ng 125, ngunit sa katotohanan, ang mga tunay na pag-atake ni Lin Feng ay na-multiply lamang sa 60 o 70 sa kanilang pinakamahusay. Nangangahulugan ito na kahit na sa kanyang Tianji sword at 4 na uri ng energies, ang kapangyarihan ng mga pag-atake ni Lin Feng ay hindi man lang na-multiply sa 100, maliban kung ang kanyang abstruse energies ay pinagsama-sama ng perpekto. Mamatay. Si Lin Feng ay napuno ng isang walang humpay na kalooban habang pinupunan niya ang mapangwasak na sword chi gamit ang 4 na iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya at inatake ang kanyang clone. Pinangalanan ni Lin Feng ang pag-ataking iyon. Death. Gayunpaman, ang isa pa niyang sarili ay umatake din at nagsagawa ng suntok. Ang chi ay tumaas sa kalangitan at ang bawat thread ng enerhiya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa mga normal na pag-atake ni Lin Feng. Ang kanyang espada na si Chi ay agad na nawasak ng suntok, kasabay nito, marahas na nanginginig si Lin Feng. Maliban na lang kung magdagdag ako ng isa pang uri ng abstruse na enerhiya, hindi ko malalampasan ang ilusyon. Bulong ni Lin Feng. Ang paglipad ng mga hagdan ay naglalaman ng puwersa na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang ilusyon na may lakas na 100 beses na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kung magtagumpay siya, haharapin ba niya ang isang ilusyon ng kanyang sarili na magkakaroon ng 1,000 beses na mas lakas kaysa sa kanya? Sinubukan ni Lin Feng na gumamit ng mga variant ng kanyang mga atake ng espada na may mga demonyong enerhiya, sinusubukang gawing perpekto ang mga pag-atake. Sinulyapan ni Yan Di si Lin Feng at naisip. Ang mga emperador ng Tiantai ay nag-isip ng kanilang mga utak upang lumikha ng mga pagsasanay para sa kanilang mga disipulo. Gumamit sila ng lakas ng kaliwanagan, hindi masama. Hindi napansin ni Lin Feng ang paglipas ng oras.
Nilabanan niya ang kanyang sarili sa loob ng 10 araw, sa ika-10 araw na iyon, maraming tao ang dumating sa Tiantay. Ang pinuno ng grupo ay ang pinakamahusay sa mga disipulo ng antas ng Zun na naging isang direktang disipulo, ang kanyang mga mata ay duguan at siya ay mukhang galit na galit. Si Rooexi ay napapaligiran ng iba pang Imperial Cultivation disciples na mukhang kasing bangis, kahindak-hindak. Ang lahat ng mga cultivator sa antas ng Tian na naruroon ay nawalan ng kahit isang braso, ibig sabihin ay tumutulo ang dugo sa lahat ng dako. Ano ang nangyayari? Rooexi, kapatid. Ang Tianlong Divine Castle, mayroon talaga silang malikot na pamamaraan. Sabi ni Linroo Tian. Rooexi. Sabi ni Tian Chi ang Buddhist monghe, ano ang nangyari? Nagdala ka ba ng walang laman na spaceboat? Brother, ang Yang Clan at Tianlong Divine Castle ay nagsanibsani upang salakayin kami. Ang Yang Clan ay hindi nilayon na lumipat sa lahat. Nang pumunta kami sa kanilang clan, biglang nagsara ang paligid namin, ang mga Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at ang Yang Clan ay nagkapit-bisig at nagsimulang patayin ang aming mga Zun cultivator. Hindi nila pinatay ang alinman sa mga cultivator sa antas ng Tian, pinutol lang nila ang kanilang mga braso. Nang masira ko ang bakanteng espasyo, umabot na sa puntong ito. Brother, dapat may mga taxi sa loob ng Tiantay. Sabi ni Linroo Tian. Gusto ni Tianlong Divine Castle at ng Yang Clan na bumagsak ang Tiantay sa sarili. Mga taxi. Sinabi ni Tian Chi ang Buddhist monghe. Nakaalis na ba ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle at ang Yang Clan? Hindi, wala pa sila. Nang umalis kami, sinabi nilang hihintayin nila ang muling pagbabalik ng Tiantay, napapatayin nila ang lahat ng ating Zun cultivator noon at puputulan ang mga braso ng lahat ng ating Tian level cultivator. Hindi pa ako naniniwala na naipadala nila ang kanilang pinakamahuhusay na cultivator, tiyak na may mas malalakas na cultivator si Tianlong sa likuran. Sabi ni Rooexi.